Mahigit isang taon na nga na ang former WBO Bantamweight Champion ay hindi pa nakabalik muli sa ibabaw ng ring. Kung ating matatandaan, ang kanyang huling nakalaban ay ang former champion na taga-Cuba at walang iba kundi si Guillermo El Chacal Rigondeaux. Kaya naman mga kakwento, marami ang nag-aabang kung ano na nga ba ang susunod na mga kaganapan sa panibagong yugto ng kanyang karera, lalong-lalo na siya ay may bago na ngayong manager na si Egis Rimas at tuluyan na ngang kumalas sa Manny Pacquiao Promotions na pinangungunahan ni Sean Gibbons. Napakarami na rin ang mga nagtatanong kung kailan na nga ba talaga magbabalik sa ibabaw ng boxing ring na maituturing na lugar kung saan dito nga talaga siya nababagay na mamalagi at makikita nating manggugulpi ng mga top calibers na mga boksingero na mula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman mga kakwento, hindi maialis sa mga isipan ng mga boxing fans at pati na rin sa mga bumabanat sa dating kampiyon kung ano na nga ba at kamusta na ang karera ng angas ng Pinas, Janriel Cuadro Alas Casimero. Kaya naman mga kakwento ay ibabahagi ko sa inyo ang impormasyon na mula ito sa mga tagapagbahagi ng impormasyon sa boxing at nagbabahagi din ng mga mabibigat at malalaman na mga opinyon sa ating mga boksingerong mga Pinoy. Ang duo na tatawagin kong Attornalist, isang attorney at isang journalist, at yan ay walang iba kundi si Attorney Ed Tolentino at si Sir JM Siasat. Kaya naman mga kakwento, ang mga impormasyon na maririnig nyo ngayon ay video courtesy po tayo dyan sa YouTube channel ni Sir JM Siasat. Mga kakwento, naitanong na isa sa mga viewers kung sino dapat ang makakalaban ni Casimero sa kanyang muling pagbabalik sa lona na may tuturing na tuna fight ni Casimero. Tapat namang sinagot ito ni Attorney Ed Tolentino na sa ngayon ay wala pa siyang ideya kung sino nga ba ang karapat-dapat na makakalaban ni Casimero sa isang tuna fight. Pero para kay Attorney Ed, kahit na maging sino man ang boksingero ang kanyang makakalaban, ay walang problema dyan dahil ang malaga kay Attorney Ed ay makakabalik na si Casimero sa boxing ring dahil ang boxing ring talaga ang tahanan ni Casimero. Kahit na sino man ang makakalaban ni Casimero ay walang problema basta makabalik lang siya tulad ng nangyari ngayon kay Zulani Tete na nakabalik na ngayon sa boxing. Tila ba sinasabi ni Attorney Ed na nagawa nga ni Tete na malaki na timbang lumalaban? Pero wait lang, nagawa na ni Tete na malaki na. Pero wait lang, palitan ko na lang kasi parang may ibang kahulugan. Nagawa na nga ni Zulani na malaki na timbang siya lumalaban. Pero ang malaga ay nakabalik na siya. Kaya ayon kay Attorney Ed, kinakailangan ni Casimero na magbalik muli sa boxing ring para at least pagpapawisan man lang. At syempre may laban na dahil nakikita ni Attorney Ed na hindi makakabuti kay Casimero na mas lalo pang tatagal na wala siyang laban. Sinuporta naman ito ni Sir GM Siasat at sinabi niya na kahit na 118 pounds o 122 pounds itong si Casimero lalaban ay walang problema ito dahil ang mahalaga ay makakabalik ng muli itong si Casimero dahil walang positibo na mangyayari sa isang boksingero katulad ni Casimero na wala siyang laban dahil unang dahilan ay binigay ni Sir Siasat. Ang boxing ay ang pinagkukunan ng kabuhayan ni Casimero. Kung gusto ni Casimero na kumita, dapat lumaban siyang muli at aalagaan niya ang laro niya at ang kanyang kondisyon. At ayon kay Sir GM Siasat, na alam naman natin na hindi pwedeng makakakuha ng world title fight itong si Casimero sa kanyang susunod na laban. Kaya kinakailangan niya ng isang interesting fight at dito na rin masusubukan kung saan na nga ba ang status ni Casimero ngayon, kung ano na nga ba ang kalibre na meron siya. Kaya para kay Sir Siasat, walang ibang nakikita niya na interesting fight kundi ang ating kababayan na si Jonas Sultan ang makakalaban ni Casimero. Alam naman daw natin na nanalo na si Sultan kay Casimero sa unang bakbakan nila at itong si Sultan ay mula pa sa pagkatalo kontra kay Paul Butler at itong si Casimero naman ay mula pa sa dalawang laban na kanselado. Kaya kung may kasa ang Sultan versus Casimero rematch, dito na masusubukan kung ano na nga ba ang sitwasyon o kalagayan ni Casimero ngayon, lalong-lalo na sa aspetong physical at pati na rin sa mental. Ibinunyag din ni Sir Siasat na nagpadala si Sultan ng video noon sa kanya na hinamon ni Sultan itong si Casimero ng rematch. At ayon kay Sir Siasat, sa boxing, kapag hinahamon ka pero hindi mo pinalagan, sasabihin daw sa iyo ay ganito. Pag hinamon ka at hindi ka pumalag, ano sinasabi? Duwag ka pala takot ka pala Pero niliwanag naman ni Sir Siasat na hindi raw ganyan si Casimero dahil ang mentality na yan ay isang kalukuhan lang daw. Ang punto lang ni Sir Siasat, ang Sultan versus Casimero ay isang napaka-interesting fight at ito naman ay sinang-ayunan ni Attorney Ed Tolentino. Samantala, sobrang prangka naman ng WBC Heavyweight Champion na si Tyson Fury kung sakaling lalabanan niya ang 3 major belt Unified Heavyweight Champion na si Alexander Usyk.
kung si Floyd Mayweather Jr. nga ay binigyan ng $400 million para labanan ang former world champion at the only 8 division world champion na si Manny Pacquiao. Gusto rin ni Fury nang ibibigay sa kanya ay $500 million o tumataginting lang naman na mahigit 28 billion pesos at binibigyan lang ni Fury ng 6 na araw na palugit para tanggapin ang nasabi niyang hamon at bubugbugin niya ang hindi naman daw talaga heavyweight dahil isang cruiserweight ito na tumalo ng isang bodybuilder na si Anthony Joshua. Mga kakwento, sang-ayon ka ba sa ideya na dapat ang maglalaban ay sina John Riel Casimero at Juna Sultan? Sang-ayon ka rin ba na ito ay isang interesting fight na bakbakan nila? Kamusta rin kaya ang kitaan dito kung sakaling matutuloy ito? Mga kakwento, mas maganda siguro na makuha rin natin ang pulso ng mga kakwento natin dyan. Ano ang masasabi mo kakwento? Opinion mo, ibahagi mo dahil malugod po kaming babasahin ito. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. At kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po kung mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito, ay aba, gawin mo na. Yo, Cuatro Alas Tuisan World Champion. So guys, please subscribe. Kwentong di pa naikwento. So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na. Let's go! At bago tayo magtatapos ay shoutout muna tayo dyan kay kakwentong Ricardo Pixon, Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. kay kakwentong Marty Gabitan, I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. kay kakwentong Bribudo Yeban, Don't know if that can erase all the past and the pettiness of reflection. at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.